Ang A48 oras na milagro. Ang tatak ng Pilipino, sa disyerto ng Qatar, nagkakagulo ang Qatar. Isang ganap na kaguluhan. Kung hindi matutupad ng Pilipinas ang kanilang pangako, ipapatapon natin ang lahat ng Pilipino ng permanente. Iyan ang ultimatum na ipinadala ng Qatar, ang bansang may pinakamataas na GDP per capita sa buong mundo, sa Pilipinas. Inakala ng lahat na ang pangako ng mga Pilipino ay pawang hangin lamang at tiyak na mabibigo. Ngunit isang bagay na hindi kapani-paniwala ang nangyari. Ang Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, ang buong gitnang silangan ay napilitang humanga sa Pilipinas. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Kahit ang mga higante sa teknolohiya mula sa Amerika at Pransya ay sumuko na, kinikilalang ito'y isang bagay na imposible. Kaya sa lupaing kanilang tinalikuran, paano nakagawa ng himala ang Pilipinas sa loob lamang ng 48 oras? Ang nakagugulat na lihim na ito ay malapit ng mabunyag. Kumusta? Ako si Hamad Al-Mansouri. Halos 5 taon na akong water resource manager na naninirahan sa distrito ng Al-Shamal sa Hilagang Qatar. Hindi ako kabilang sa maharlikang pamilya o isang mayaman. Isa lamang akong ordinaryong kawani ng gobyerno, ngunit ang buhay ko ay parang impyerno. Araw-araw, bago pa man tumunog ang aking alarm clock ng 4 ng umaga, gising na ako. Ang matinding pag-aalala. Makakahanap kaya ako ng tubig ngayon? Ang bumabagabag sa aking isipan. Kailangan kong makahanap ng tubig para sa aking 10 taong gulang na anak na si Nora at sa aking asawang si Sarah. Ang paghihilamos ay isa ng luho. Naglalagay lang kami ng kaunting tubig sa isang baso, binabasa ang isang tuwalya at ipinupunas sa aming mga mukha. Ang pagsisipilyo ay nangangailangan lamang ng isang lagok ng tubig. Ang paliligo? 1 beses sa 1 buwan. At hindi dapat lumagpas ng 5 minuto, Papa? Nauuhaw po ako. Ang mahinang tinig ni Nora ay nanggagaling sa kanyang mga tuyo at bitak-bitak na labi. Araw-araw, 20 litro ng tubig lang ang rasyon para sa aming pamilya. Sapat lamang ito para sa inumin at para manatiling buhay sa pinakamababang antas. Ang sumpa sa lupaing ito ay nagsimula 100 taon na ang nakalipas. Ang aming aquifer dito ay may kakaibang istruktura. Sinasakmal nito ang tubig dagat na parang espongha. Habang papalalim ang paghukay ng balon, lalong sumisirit pa itaas ang tubig dagat. Narinig ko noong panahon pa ng lolo ko. May tubig tabang pa rito. Buntong hininga ng kasamahan kong si Said. Noon, masyadong sakim ang mga tao. Sobrang lalim ng hinukay nila. Ang resulta, nabutas nila ang daluyan ng tubig dagat. Ngayon, wala nang lunas. Tuwing Martes, ang araw ng pamamahagi ng tubig. Kailangan kong pumila mula 3 ng umaga. Kahit na ang tubig ay mula sa desalination plant ng gobyerno, mayroon pa rin itong bahagyang alat. Ngunit kahit ang ganitong klaseng tubig ay hindi sapat. Madalas kaming napipilitang bumili ng tubig sa black market sa halagang 50 reals bawat litro. Mas mahal pa ito sa gasolina, reklamo ko. Noong nakaraang linggo. 40 lang yan. Mas mahalaga na ang gasolina ngayon, walang ganang kibit-balikat ng nagbebenta sa black market. Kung ayaw mo, wag mong bilhin, wala kaming ibang pagpipilian. Kalahati ng buwan ng sahod ko ay napupunta lang sa pagbili ng tubig. Isang hapon, pag-uwi ni Nora mula sa eskwela, bigla siyang bumagsak. Nora! Nora! Sigaw ko, ngunit hindi siya tumutugon. Maputla ang kanyang mukha. Nangingitim ang kanyang mga labi. Tumawag ako ng ambulansya, ngunit inabot ng 40 minuto bago sila dumating sa ospital. Ang oras na iyon ay parang isang siglo, malubhang dehydration. Kailangan siyang suweruhan agad, sabi ng doktor na may seryosong mukha. Hindi lang siya. Ngayong araw, mahigit 20 pasyente na ang na-admit dahil sa dehydration. Kung magpapatuloy ito, mapanganib talaga. Sa silid ng ospital, habang pinapanood si Nora na sinasalinan ng swero, durog ang puso ko. Dahil lang hindi ko maibigay sa aking anak ang sapat na disenteng tubig, nagkaganito siya, Hamad. Pumasok si Direktor Khalid.
Sumuko na rin ang kumpanyang Pranses. Sinubukan nila sa loob ng 6 na buwan at sumuko na. Nabigo na naman po ba tayo, sir? Dose-dosenang kumpanya na ang sumubok sa ating lupain at lahat sila ay nabigo. Amerika, Alemanya, Hapon, Israel, lahat sila'y ipinagmamalaki ang kanilang makabagong teknolohiya, ngunit kinailangan ding sumuko sa ating heolohiya. Tayo ay isang sinumpang lupain. Mapait na sabi ni Direktor Khalid. Siguro dapat na kaming sumuko at lumipat sa ibang lugar. Ngunit hindi ko kaya. Ito ang aking bayan. Ang lugar kung saan isinilang si Nura. Nang gabing iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital. Tumingala sa madilim na langit na walang bituin, tulad ng aming kinabukasan. Diyos ko, bigyan niyo po kami ng tubig. Ano po bang nagawa naming mali? Bakit kailangang magdusa ng mga batang ito? Tanging ang hangin ang sumagot sa aking panalangin. Pagkaraan ng 1 linggo, nakalabas si Nora sa ospital, ngunit ang babala ng doktor ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Sa susunod, baka hindi na siya makaligtas. Kailangan natin ng malinis na tubig, agad-agad, habang pauwi. Isang di inaasahang balita ang narinig namin sa radyo. Balita mula sa rehiyon ng Hail sa Saudi Arabia. Nakalikha ng isang ilog sa pamamagitan ng teknolohiya mula sa Pilipinas. Ang lupain na 60 taon nang nagdurusa sa kakulangan ng tubig ay isa na ngayong agrikultural na lungsod. Papa, tanong ni Nura na may kumikinang na mga mata. Pwede po ba nating hilingin ang tulong ng mga Pilipino? Nanikip ang dibdib ko. Ayokong magbigay ng pag-asa sa kanya. Baka mabigo lang siyang muli. Nura? Anak? Iba ang lupain natin sa kanila. Mas mahirap ito kaysa sa Saudi Arabia. Ngunit noon, hindi ko alam na hindi magtatagal. Isang himala rin ang darating sa amin. At ang himalang iyon ay mangyayari sa paraang higit pa sa aming inaasahan. Pagkatapos ng araw na iyon, sunod-sunod ang balita mula sa rehiyon ng Hail sa Saudi Arabia. Sa tuwing bubuksan ko ang telebisyon, nakikita ko ang imahe ng ilog Hail na nilikha ng Pilipinas. Malinaw na tubig na dumadaloy sa gitna ng disyerto. Ang tanawin ay mahirap paniwalaan. Sa gitna ng tigang na disyerto, dumadaloy ang malinaw na tubig. Naglalaro ang mga bata. Nagdidilig ang mga magsasaka. Hail ba talaga yan? Gulat na tanong ng asawa kong si Sarah. Oo, ang Hail na kilala natin. Ang sitwasyon doon dati ay hindi nalalayo sa atin. Mas mayaman pa nga tayong bansa, pero ngayon, baligtad na ang lahat. Sa opisina, pinag-uusapan din ito ng lahat. Pilipinas? Napangisi ang kasamahan kong si Rashid. Hindi ba't sikat lang ang bansang yon sa turismo at adobo, pero magaling sila sa agrikultura. Sabat ni Said. Anong kinalaman ng agrikultura sa geological technology? Magkaibang magkaiba. Yon. Pero malinaw na ang ebidensya. Sabi ko. Nakita ko ang opisyal na datos na inilabas ng gobyerno ng Saudi. Produksyon na 100,000 litro kada araw. 99% desalination rate. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng kumpanyang Pilipino. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ako sa isang mataas na antas na pulong ng gobyerno na pinamumunuan mismo ng Ministro ng Water Resources. Tiyak na alam nyo na ang tungkol sa tagumpay ng Saudi Arabia, seryoso ang mukha ng ministro. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao? Nagtatanong sila, mas mahina ba ang Qatar kaysa sa Saudi Arabia? Natahimik ang buong silid. Alam ng lahat ang masakit na katotohanan, hindi ba't mas mayaman tayo? Bakit hindi natin magawa ang nagawa ng Saudi? Walang makasagot. Itinuro ako ng ministro. Hamad, ikaw ang namamahala sa Al-Shamal. Ano sa tingin mo, Ginoong Ministro? Ang ating heolohiya ay lubos na naiiba sa Saudi Arabia. Ang ating aquifer. Ayokong makarinig ng mga dahilan. Putol ng ministro. 60 taon na bigo ang Saudi Arabia. Nalutas ng Pilipinas ang problema. Bakit hindi natin kaya? Habang pauwi, mabigat ang pasan ko. Gusto ng mga nakatataas ng resulta, habang ang mga mamamayan ay nagdurusa dahil sa kawalan ng tubig. Nang gabing iyon, habang gumagawa ng takdang aralin si Nora, nagtanong siya,
Papa, nasaan po ang Pilipinas? Inilatag ko ang mapa para sa kanya. Ito ay isang bansa sa Timog Silangang Asya. Malaki po ba ito? Mas malaki kaysa sa Qatar. Pero kumpara sa mga karatig bansa nito, katamtaman lang ang laki. Paano po nagkaroon ng ganoong teknolohiya ang isang ganoong bansa? Tinanong ko rin ang sarili ko. Ano bang espesyal sa kanila? Kinabukasan, isang nakagugulat na balita ang kumalat. Pumunta na si Direktor Khalid sa hail ng Saudi Arabia. Bulong ni Said. Gusto niyang makita mismo. Kinaumagahan, nakausap ko si Direktor Khalid. Ano pong itsura? Hindi ka panipaniwala sa tigang na lupaing iyon. May ilog na talagang umaagos. Naliligo ang mga bata. Napabuntong hininga ang direktor. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakamamangha? 2 linggo lang ang kinailangan ng team na Pilipino para makuha ang unang bugso ng tubig. 2 linggo lang po? Oo. Inabot ng 2 taon ang mga Aleman, 1 taon ang mga Pranses, at pareho silang nabigo. Ipinakita sa akin ng direktor ang isang litrato, larawan ito ng mga inhinyerong Pilipino kasama ang mga opisyal ng Saudi. Iyon ang team leader, si Ginoong Antonio Garcia. Mukha siyang simple, pangkaraniwan ang pangangatawan. Oo. Noong una, minaliit din siya ng mga taga-Saudi, pero ngayon, iginagalang na siyang parang bayani. Biglang tumunog ang telepono. Mula sa opisina ng ministro. Hamad, bukas ay kakausapin ka ng ministro. May mahalagang desisyon. Maghanda ka. Hamad Bukhari sa ana. Bukhari sa ana. Kumabog ang dibdib ko. Hihingi na kaya kami ng tulong sa Pilipinas? Pag-uwi, sinabi ko sa aking pamilya. Mukhang may mahalagang pulong bukas. Baka imbitahan na nila ang mga Pilipino. Talaga po, Papa? Nagliwanag ang mga mata ni Nora. Hindi pa sigurado, anak. Pero ang ating aquifer ay talagang espesyal, mas mahirap kaysa sa Saudi. Mataas ang posibilidad na mabigo. Hinawakan ni Sarah ang aking kamay. Pero kailangan nating subukan, hindi ba? Para kay Nora. Hangla punta ka na. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pag-asa at takot ang naghalinhinan sa aking isipan. Paano kung mabigo rin ang mga Pilipino? Hindi ba't mawawala na rin ang huling sinag ng pag-asa? Tumingin ako sa bintana. Bilog na bilog ang buwan. Sa hail, sa Saudi Arabia, tinitingnan din nila ang buwang iyon. Pero ngayon, magagawa na nila iyon nang walang pag-aalala sa tubig. Diyos ko! Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Dasal ko sa aking sarili. Kung nagawa ng Saudi, dapat magawa rin natin. Hindi. Kailangang magawa. Pinilit kong palakasin ang aking loob. Ngunit isang bahagi sa akin ang nakakaramdam ng kaba. Isang malabong kutob kung gaano masusugatan ang aming amor propyo at kung ang amor propyong iyon ay hahantong sa isang radikal na pagpili. Kinaumagahan, pagpasok ko sa opisina ng ministro, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Hindi lang mga matataas na opisyal ng gobyerno ang naroon, kundi pati isang babaeng Asyano na may hindi pamilyar na mukha. Hamad, ito ang team mula sa kumpanyang Tubig Tech ng Pilipinas, pagpapakilala ng ministro. Nagulat ako. Isang babae. Maikli ang kanyang buhok, nakasalamin, mukhang nasa 40s, mga 5'3" ang taas. Maliit ang pangangatawan. Magandang araw? Ako po si Isabel. Bati niya sa perpektong Arabe. Ang kanyang tono ay walang mali. Nakakapagsalita ka ng Arabe? Nag-aral ako ng 1 taon sa Cairo University. Kung gusto mong pag-aralan ang heolohiya ng gitnang silangan, iyon ay isang pangangailangan. Ang unang impresyon ay ganap na naiiba. Ang ibang mga dayuhang inhinyero ay Ingles lang ang ginagamit at laging nangangailangan ng tagasalin. Dumiretso sa punto ang ministro. Dr. Santos, naunawaan mo na ba ang aming kondisyon? Opo. Nasuri ko na ang geological data ng distrito ng Al-Shamal. At ano ang resulta? Kinuha ni Dr. Santos ang isang tablet. Sa totoo lang, 3 beses itong mas mahirap kaysa sa Saudi Arabia. Masyado nang malalim ang pagpasok ng tubig dagat. Nagsimulang magdilim ang mukha ng mga opisyal. Kaya susuko ka na? Ngumiti si Dr. Santos. Sinabi kong mahirap. Hindi imposible.
Ang mga baybaying lugar sa Pilipinas ay may katulad na heolohiya at nalutas na namin ito. Sa tingin mo, gaano katagal? 2 linggo sa Saudi. Dito, napigil ang hininga ng lahat. Sapat na ang 48 oras. Ano? Napatayo ang ministro. 48 oras? Mas mahirap pero mas mabilis? Nakabuo kami ng bagong teknolohiya. Isang sistema na mas tumpak at mas mabilis na sumusubaybay sa mga bitak sa strata. Isang mataas na opisyal ang napangisi. Puro salita na naman. Sa simula, lahat sila ay kumpiyansa. Kapag nabigo, tatakbo, kalmadong sumagot si Dr. Santos. Kung ganoon, magpustahan tayo. Kung mabigo kami sa loob ng 48 oras, sasagutin namin ang lahat ng gastos at tatanggapin ang 10 taong pagbabawal sa pagpasok sa Qatar. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Pero kung magtagumpay kami, hihilingin namin ang isang makatwirang bayad at ang inyong lubos na tiwala at pakikipagtulungan. Ang pagdududa at panghihimasok ay pag-aaksaya lamang ng oras. Tumingin sa akin ang ministro. Hamad, bilang field supervisor, ano sa tingin mo? Sa totoo lang, kinakabahan ako. Masyadong maikli ang 48 oras. Ngunit naisip ko, sulit subukan. Sige, pero may kondisyon. Diretsyong tumingin ang ministro kay Dr. Santos. Kailangang magtagumpay sa loob ng 48 oras. Kahit 1 minutong pagkaantala, ipapatapon kayo agad. Sang-ayon. Walang pag-aalinlangang sagot ni Dr. Santos. Pagkatapos ng pulong, tumulak kami papunta sa site. Sa sasakyan, tinanong ko si Dr. Santos. Talaga bang 48 oras? Posible ba? Ginoong Hamad. Alam mo ba kung ano ang natutunan namin sa Saudi Arabia? Ano po? Ang oras ay hindi itinatakda ng teknolohiya, kundi ng tiwala. Nagtiwala sa amin ang Saudi Arabia. Ang Qatar kaya? Isang mabigat na tanong. Pagdating sa site, agad nagsimulang magtrabaho ang team na Pilipino. Nang ibaba nila ang kanilang mga kagamitan, mukhang mas marami pa ito kaysa sa ginamit sa Saudi. Ano yan? Tanong ko. Ground penetrating radar. 10 beses na mas tumpak kaysa sa gamit ng Hapon. Gawa sa Pilipinas? Siyempre. Sarili naming gawa? Buong pagmamalaking sabi ng isang miyembro ng team na nagngangalang Marco. Nang magsimula ang trabaho, nagsilapitan ang mga taga-nayon. May mga dayuhan na naman. Mga Asyano ngayon. Tingnan natin kung gaano sila tatagal. Puno ng pagkadismaya ang mga mata ng mga tao. Masyado na silang maraming beses nabigo. Ngayon, kahit umasa, ay hindi na nila magawa. Dumating din si Nora pagkatapos ng klase. Papa, sila po ba ang mga Pilipino? Oo anak. Bakit po ang kaunti nila? Yung ibang team? 12 dosenas. Narinig ni Dr. Santos. Lumapit siya. Hello, anong pangalan mo? Ako po si Noura. Ang ganda ng pangalan mo, Nora. Hindi ibig sabihin na magaling kapag marami. Ang mahalaga ay ang kakayahan. May kinuha si Dr. Santos sa kanyang bulsa. Dried mangoes. Tikman mo ito. Espesyalidad mula sa Pilipinas. Salamat po. Masayang tinanggap ni Nora. Ate, magkakaroon po ba talaga ng tubig ang aming nayon? Hinaplos ni Dr. Santos ang ulo ni Nora. Maghintay ka ng 48 oras. Pangako, gagawin kong makainom ka ng malinis na tubig. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, isang mainit na damdamin ang bumalot sa akin, ngunit kasabay nito, puno rin ng pag-aalala. Posible nga kaya ang 48 oras. Paglubog ng araw, opisyal na nagsimula ang trabaho. Naghahanda ang team na Pilipino na magtrabaho buong gabi. Ginoong Hamad, pwede mo ba kaming gawan ng isang takure ng salabat? Tanong ni Dr. Santos. Sige, pero mahalaga rin ang tsaa. Dahil bihira ang tubig, alam ko. Pero hindi magtatagal, makakainom na tayo hanggang sa gusto natin. Ang kumpiyansang iyon ay kamangha-mangha. Wala pa silang sinisimulan, pero sigurado na sila sa tagumpay. Dr. Santos, bakit 48 oras?
Masyadong mapanganib na sugal yan. Habang sinusuri ang kagamitan, sumagot si Dr. Santos. Ginoong Hamad. Minsan, ang desperasyon ang pinakamahusay na motibasyon. Ang pressure ng 48 oras ay magpapanatili sa amin na lubos na nakatuon. Ganoon nagsimula ang unang gabi. Tumingin ako sa orasan. Eksaktong 8 ng gabi. Natitira, eksaktong 48 oras. Nagsimula na ang countdown patungo sa kapalaran. Ang unang 12 oras ay ginugol sa pagsisiyasat. Ang mga kagamitang dala ng team na Pilipino ay walang tigil sa paggana. Ginoong Hamad, halika't tingnan mo ito. Tawag sa akin ng inhinyerong si Marco bandang 3 ng umaga. Ano ito? Sa ilalim ng lupa. 150 metro. Tingnan mo ang bahaging ito. May isang espesyal na espasyo. Tinitigan kong mabuti ang screen. Iba ang kulay nito sa ibang mga bahagi. Posible kayang isang bukal ng tubig tabang? Hindi pa sigurado. Pero posible. Lumapit si Dr. Santos. Magdamag siyang nagtrabaho, ngunit hindi nagpapakita ng pagod. Nahanap na, tulad ng inaasahan ko. Ano po ang inaasahan ninyo? Ang aquifer ng Qatar ay hindi lang isang simpleng espongha. Isa itong labirint. At sa isang lugar sa labirint na iyon, mayroong isang nakakulong na bulsa ng tubig tabang, isang nakagugulat na pahayag. Ang hindi namin nalaman sa loob ng maraming dekada, natuklasan nila sa loob lamang ng 2 pang oras. Ngunit may isang problema. Nag-aalalang sabi ni Marco, ang bulsang ito ng tubig tabang ay ganap na napapalibutan ng tubig dagat, isang maling galaw lang. Maghahalo ang lahat. Tumango si Dr. Santos. Kaya kailangan nating magtrabaho ng may pinong-pino tulad ng isang operasyon na nangangailangan ng absolutong katumpakan. Sakto namang dumating ang isang inspektor ng gobyerno. May nahanap na ba kayo? Mayabang niyang tanong. Kasalukuyan naming sinusuri. 2 oras na ang nakalipas. Ganyan pa lang? Siguradong bigo na naman ito. Ngumisi ang inspektor at umalis. Nanigas ang ekspresyon ng mga miyembro ng team na Pilipino. Huwag ninyong pansinin. Pagpapalakas loob ni Dr. Santos. Mag-focus tayo sa ating trabaho. Ang sumunod na 6 na oras ay ginugol sa paggawa ng 3D mapping. Kailangan nilang maunawaan ng perpekto ang istruktura sa ilalim ng lupa. Kamangha-mangha, hindi ko napigilang masabi. Ang 3D na imahe na ipinapakita sa screen ay napakadetalyado. Kahit ang maliliit na daloy sa komplikadong aquifer ay makikita. Ginoong Hamad, mayroon ka bang mapa mula 80 taon na ang nakalipas? Tanong ni Dr. Santos. Mapa-80 taon na ang nakalipas? Meron. Nagmamadali akong kunin ang luma at maalikabok na mapa mula sa bodega. Ikinumpara ni Dr. Santos ang mapa sa 3D na imahe. Tila may natuklasan siya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Tama! Tingnan mo ito. Ano po iyon? 80 taon na ang nakalipas. Isang oasis ang lugar na ito. Tiyak na may tubig tabang. Ngunit ngayon, lumubog lang ito sa ilalim ng lupa na may tubig dagat sa ibabaw. Ngunit sa ilalim, sa isang lugar, naroon pa rin ito. 17 oras na ang lumipas. Sa wakas, nagsimula na silang mag-drill. Ngunit muling dumating ang mga opisyal ng gobyerno. Anong ginagawa nyo? Bakit kayo basta-basta nagdadrill? Ito ay planadong gawain. Kalmadong sagot ni Dr. Santos. Ngunit humarang pa rin ang mga opisyal. Kailangang may aprobadong papeles muna. Itigil ang trabaho. Sinabi ninyong magtatagumpay kayo sa loob ng 48 oras, tapos ngayon pinapatigil nyo kami? Iba ang usapang ito. Nagsimula ang pagtatalo. Lumilipas ang oras. Nagpa siya akong mamagitan. Bilang field supervisor, pinapayagan ko. Kung may problema, ako ang mananagot. Hamad, kaya mo bang panagutan? Susulat ako ng isang kasunduan. Galit na umalis ang mga opisyal. Tumingin sa akin si Dr. Santos na may pasasalamat sa kanyang mga mata. Nagsimula muli ang pagdadrill. 50 metro, 100 metro. Habang papalalim, lalong tumitindi ang tensyon. Tigil! May na-detect na moisture sa
120 metro! Sigaw ni Marco. Napigil ang hininga ng lahat. Kumuha sila ng sample. Isang maliit na halaga ng tubig ang iniangat. Si Dr. Santos mismo ang gumamit ng metro para suriin. Salinity? 0.3%. Maalat pa rin. Kailangan pang mas malalim. Kahit may kaunting pagkadismaya. May pag-asa pa rin. Kahit papaano, mas mababa na ang alat kaysa sa tubig dagat. 104 na oras na ang lumipas. Eksaktong kalahati ng oras. Wala pa ring malinis na tubig. Nagsimulang magtipon ang mga taga-nayon at magbulungan. Bigo na naman. Sinabi ko na nga ba, sinumpa ang lupaing ito. Umalingaw-ngaw ang mga negatibong komento. Ngunit ang team na Pilipino ay hindi natinag. Ma'am Isa, magpahinga po muna kayo. Nag-aalalang sabi ng isang miyembro, umiling si Dr. Santos. Okay lang ako. Wala nang oras. Sakto namang dumating si Nora. May dalang isang bagay. Ate, kainin niyo po ito. Dates cake po na ako mismo ang gumawa. Dahil kulang sa tubig. Hindi po gaanong marami. Pero sana makapagbigay ito sa inyo ng lakas. Namula ang mga mata ni Dr. Santos. Salamat Nora. Mukhang masarap ang cake. Pinaghatian ng mga miyembro ng team na Pilipino ang cake. Ang mga pagod na mukha ay muling ngumiti. Nora, maghintay ka pa ng kaunti. Pangako! Gagawin kong makainom ka ng malinis na tubig. Ang pangako ni Dr. Santos ay nagpangiti kay Nora. 30 oras na ang lumipas. Sa wakas, may pagbabago. Patuloy na bumababa ang salinity. 0.1%. 0.05%. Malapit na, sigaw ni Marco. Nagkumpul-kumpul ang lahat sa paligid ng screen. Sa bawat pagbaba ng numero, umuugong ang sigawan. Ngunit isang bagong problema ang lumitaw. Ma'am Isa, masyadong malakas ang pressure ng tubig dagat. Kung hindi tayo maglalagay ng shield, alam ko. Pero 25 oras na lang ang natitira. Ang paglalagay ng ordinaryong shield ay aabutin ng 12 na oras. Kaya natin, desididong sabi ni Dr. Santos. Gamit ang bagong teknolohiyang binuo natin, ang Rapid Curing Shield, isa na namang kamangha-manghang teknolohiya. Ano ba ang mga inihanda ng mga taong ito? Biglang tumunog ang telepono ko. Ang ministro. Hamad, kumusta ang sitwasyon? Malapit na po pero kulang na. Sa oras. Kung mabigo yan, tapos ka na rin. Naiintindihan mo? Mabigat ang pressure. Ngunit nakapagtataka, hindi ako natatakot. Habang tinitingnan ko ang team na Pilipino, sigurado akong sila ay talagang naiiba at tiyak na magtatagumpay. 10 na ng gabi. Pagkatapos ng 30 oras ng trabaho, 18 oras na lang ang natitira. Ang team na Pilipino ay kumikilos sa nakakagulat na bilis. Handa na ang shield. Simulan na ang pagpump. Ang teknolohiyang rapid curing shield na ito ay talagang pambihira. Nagpump sila ng isang espesyal na uri ng polymer. Ito ay magre-react sa tubig dagat sa mga bitak ng bato at mabilis na titigas. Paano nangyari yon? Tanong ko. Ito ay teknolohiyang binuo kasama ang National Hydraulic Research Center ng Pilipinas sa loob ng 5 taon. Kapag nakatagpo ng alat ng tubig dagat, ganap itong tumitigas sa loob ng 10 minuto. Buong pagmamalaking paliwanag ni Marco. 2, ng madaling araw, narating na nila ang lalim na 150 metro. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga, naghihintay sa resulta. Simulan ang pressure test. Si Dr. Santos mismo ang nagbukas ng balbula. Noong una, walang lumabas. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Bigla, nagsimulang tumulo ang malinaw na mga patak ng tubig. May tubig na! May sumigaw. Nanginginig na sinahod ni Dr. Santos ang tubig sa kanyang mga kamay at ipinatong sa salinity meter. 0.01%! 0.01%! Purong tubig tabang! Naghiyawan ang lahat. Ngunit si Dr. Santos ay nanatiling kalmado. Hindi pa. Kailangan nating suriin kung ito ay tuloy-tuloy.
3 oras ang lumipas, sinukat nila ang daloy, kamangha-mangha. Habang lumilipas ang oras, lalong dumadami ang tubig. 10 litro, oras, 30 litro, oras, 50 litro, oras. Hindi ka panipaniwalang mga numero. Bakit po ganoon? Dahil sa pressure difference. Hinarangan ng shield ang tubig dagat, kaya ang pressure ng bulsa ng tubig tabang ay natural na nagtutulak sa tubig pataas. 5 ng umaga. Sa wakas, oras na para tikman. Ako ang nauna. Nanginginig kong itinaas ang baso ng tubig. Uminom ako ng isang lagok. Matamis. Matamis talaga! Sa unang pagkakataon sa loob ng 80 taon, nakainom ako ng malinis na tubig. Napaiyak ako. Nora! Nasaan si Nora? Ginising ko ang aking natutulog na anak. Dinala siya sa labas habang inaantok pa. Nang makita niya ang umaagos na tubig, ganap siyang nagising. Papa, tubig po ba talaga yan? Oo anak. Uminom ka. Maingat na uminom si Nora ng isang lagok at pagkatapos ay sumigaw. Papa, ang tamis! Ang tamis talaga! Nagtatalon siya sa tuwa habang pinapanood ko ang eksenang iyon. Naramdaman kong lahat ng hirap ay sulit. Kumalat ang balita sa mga taga-nayon. Kahit madilim pa, nagsimula na silang magdatingan. Totoo ba? May tubig na talaga? Sa unang pagkakataon sa loob ng 80 taon, isang matandang lalaki ang uminom ng tubig at napaiyak. Ito ang lasa ng tubig na iniinom ko noong bata pa ako. Narinig ng Diyos ang ating mga panalangin, ngunit hindi nagtagal ang saya. Muling lumitaw ang problema. Dumating na naman ang mga inspektor ng gobyerno ng maaga. Ano ito? Sino ang nagpahintulot na mamahagi ng tubig ng basta-basta? May malinis na tubig na. Dapat makainom ang mga tao. Hindi pa nasusuri. Kung may problema, kayo ba ang mananagot? Balak nilang isara ang lugar. Hindi maaari. Humakbang si Dr. Santos. Ang tubig na ito ay ganap na ligtas. Ginagarantiya ko. Sino ka para maggarantiya? Ako ay isang sertipikadong Water Source Safety Inspector ng World Health Organization, WHO. Itinaas ni Dr. Santos ang kanyang ID. Natigilan ang mga inspektor. Kahit na, proseso pa rin ang proseso. Pag-uusapan ninyo ang proseso sa mga taong 80 taon nang nauuhaw? Puno ng awtoridad ang boses ni Dr. Santos. Ang tubig ay para sa mga tao. Walang sinuman ang makakapigil. Sa huli, umalis ang mga inspektor. Atin ng umaga, personal na dumating ang ministro sa site. Komplikado ang kanyang ekspresyon. Talaga bang nagtagumpay? Kayo na po mismo ang sumubok. Uminom ang ministro. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ba ay tubig mula sa ating sariling lupain? Opo. At maaaring magbigay ng walang limitasyon. Walang limitasyon? Inilahad ni Dr. Santos ang datos. Ang bulsang ito ng tubig tabang ay napakalaki. Kung maayos na pamamahalaan, maaaring magbigay ng tubig sa buong distrito ng Al-Shamal. Natahimik sandali ang ministro at pagkatapos ay sinabi, paumanhin sa pagdududa sa inyo. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ito ang unang pagkakataong nakita ko ang isang mataas na opisyal na yumuko. Wala po iyon. Ang mahalaga ay mula ngayon. Tumingin si Dr. Santos sa orasan. 36 oras na ang lumipas. 12 oras pa ang natitira. Ano po ang susunod na gagawin? Kailangang patatagin ang sistema at maghanda para sa pagpapalawak. Tinupad ko na ang pangako ko. Ngayon, makakainom ka na ng malinis na tubig araw-araw. Tumakbo si Nora at niyakap si Dr. Santos. Ate, maraming salamat po. The best ang Pilipinas. Biglang tumunog ang telepono. Ang asawa ko. Mahal, nakita ko ang balita. May tubig na sa ating nayon. Totoo ba? Totoo. Hindi na natin kailangang mag-alala sa tubig ngayon. Paano nangyari yon? Napaiyak din ang asawa ko. Sa tanghali, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga taga-nayon mismo ang lumabas. Tutulong din kami.
Hindi natin pwedeng hayaang mag-isang maghirap ang mga Pilipino. Ang mga lalaki ay tumulong magbuhat ng kagamitan. Ang mga babae ay naghanda ng pagkain. Ito ay pamana ng aking pamilya. Isang 100 taong gulang na banga. Ngayon, gusto kong punuin ito ng tubig. Sabi ng isang matandang babae, dala ang kanyang lumang banga. Si Dr. Santos mismo ang nagpuno nito para sa kanya. Lola, mula ngayon, makakainom na po kayo ng ganitong tubig araw-araw. Ipinadala kayo ng Diyos. Salamat. Sa hapon, isa pang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Ma'am Isa, patuloy na tumataas ang daloy ng tubig. Gaano na karami? Mahigit 100 litro kada oras na po. Namangha ang lahat. 5 beses na mas marami kaysa sa inaasahan. Mas komplikado ang istruktura sa ilalim ng lupa kaysa sa inaakala natin. Mukhang maraming bulsa ng tubig tabang ang magkakakonekta, tuwang-tuwang paliwanag ni Marco. 6 ng gabi, pagkatapos ng 46 na oras ng trabaho. Dumating ang media mula sa pambansang istasyon ng TV hanggang sa Al Jazeera. Paano kayo nagtagumpay sa loob ng 48 oras? Mas malala ang kondisyon sa Qatar kaysa sa Saudi, pero mas maikli ang oras. Sumagot si Dr. Santos sa isang panayam. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit mas mahalaga ang mga tao. Dahil nagtiwala at tumulong sa amin ang mga taga-Qatar, nagawa namin ito. Ano po ang plano para sa hinaharap? Gusto naming palawakin ang teknolohiyang ito sa buong Qatar para wala nang magdurusa dahil sa kakulangan ng tubig. 8 ng gabi. Eksaktong 48 oras. Opisyal na nagdeklara ang ministro. Tinupad ng mga inhinyerong Pilipino ang kanilang pangako. Hindi, higit pa roon ang kanilang ginawa. Libu-libong tao ang nagtipon sa plaza. Sumisigaw. Pilipinas! 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 Umalingaw-ngaw ang sigawan. Ang team ni Dr. Santos, kahit pagod, ay mukhang napakasaya. Ngayon, pwede na sigurong matulog? Sabi ko. Hindi pa, ngumiti si Dr. Santos. Simula pa lang ito. Ang tunay na trabaho ay magsisimula ngayon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakapaligo ako ng matagal. Isang luho sa loob ng 42 taon. Habang dumadaloy ang tubig sa aking katawan, naisip ko, totoo ang mga himala, at ang himalang iyon ay nagmula sa Pilipinas. Hindi pa nagtatagal ang saya ng tagumpay ng 2 araw pagkatapos, isang di inaasahang pag-atake ang nagsimula. Peke, yan! Niloloko tayo ng mga Pilipino. Ang mga kritisismo ay umalingaw-ngaw sa pulong ng mga pinuno ng tribo sa rehiyon. Partikular na pinangunahan ito ng maimpluwensyang pinuno na si Sheikh Rashid Al-Jassim. Isipin ninyo, ang isang bagay na hindi nagawa sa loob ng 80 taon ay nagawa sa loob ng 48 oras. Makatwiran ba yon? Pero may tubig na talagang lumalabas. Pagtutol ko, isa lang yang palabas. Itinaguna nila ang tubig tabang doon at umarte lang para sa atin. Kahit walang katuturan, may mga naniwala. Oo nga, sa Saudi Arabia, maganda rin sa simula. Pero nagkaproblema rin kalaunan. Tiyak na ang mga Pilipino ay may masamang balak sa ating likas na yaman sa ilalim ng lupa. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Pinuntahan ko si Dr. Santos. May mga ganyang tsismis na kumakalat. Paano ninyo haharapin ito? Inaasahan ko na yan. Nakakagulat ang kanyang kalmado. Normal lang na matakot sa mga bagong bagay. Pero kung magpapatuloy ito, kung ganoon, patunayan nating gamit ang datos. Ilantad natin ang lahat ng malinaw. Kinabukasan, gumawa ng isang nakagugulat na desisyon si Dr. Santos. Nagpakabit siya ng isang real-time monitoring system para makita ng lahat 24/7. Hindi na po kailangan yan. Ang tiwala ang pinakamahalaga. Kailangan nating patunayan na wala tayong itinatago. Isang malaking screen ang ikinabit sa plaza ng Nayon. Ipinapakita ang kalidad ng tubig at daloy sa real-time. Ngunit hindi sumuko si Al-Jassim. Pati ang datos ay maaaring pekein. Kailangang direktang suriin.
Hinikayat niya ang mga tribo na humingi ng inspeksyon sa planta. Sige lang, maaari kayong pumunta anumang oras, pumayag si Dr. Santos. Halik kayo, at kayo mismo ang sumuri. Dumating ang delegasyon ng inspeksyon. Pinamunuan ni Aljasim ang isang grupo ng 30 tao. Susuriin namin ang bawat sulok. Ipinakita ng team na Pilipino ang lahat. Pati ang mga technical drawing ay ipinakita. Ito ang plano ng shield, paliwanag ni Marco. Ngunit hindi nakinig si Aljasim. Pinalalabas niyo lang na komplikado para malinlang kami. Sakto namang dumating si Nora. Tito, bakit po ninyo ginagawa yan? Totoo po ang tubig. Napaiyak si Nora. Sa unang pagkakataon, nakapagluto ang nanay ko gamit ang malinis na tubig. Sabi niya, ito raw ang unang pagkakataon sa loob ng 80 taon. Pero bakit? Huwag kang maniwala sa mga manlolokong yan. Matigas pa ring sabi ni Aljasim. Biglang humakbang si Dr. Santos. Ginoong Aljasim, ano po ba talaga ang inyong ikinababahala? Ano? Iniisip niyo bang peke ang tubig? O may iba kayong kinatatakutan? Isang matalas na tanong. Ano namang katatakutan ko? Takot sa pagbabago, hindi ba? Ang kaayusan na umiral sa loob ng 80 taon ay malapit ng magbago. Isang salitang tumama sa puso. Si Aljasim pala ang taong gumagamit ng krisis sa tubig para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Anong alam mo? Alam ko na ang Pilipinas ay dumaan na rin sa mga katulad na bagay, kalmadong sabi ni Dr. Santos. Ngunit sa pagtanggap lamang, sa pagbabago, nagsisimula ang tunay na pag-unlad, naging tensyonado ang sitwasyon. Ang mga tagasunod ni Aljasim ay nagbanta sa team na Pilipino. Umalis kayo! Mga manloloko, bigla. Isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Dumating ang pinuno ng nayon, si Elder Hassan. Siya ang pinakamatanda, 95 taong gulang na. Hassan, Aljasim, tama na. Nakita ko na ang lahat. Pinuno, naloko na rin po kayo. At nabantaon na akong nabuhay. Hindi ko pa ba makikilala ang totoo sa hindi? Dahan-dahang lumapit si Elder Hassan, uminom ng isang lagok ng tubig. Totoo ito. Ito ang tubig na iniinom ko noong bata pa ako. Tumingin siya ng diretso kay Aljasim. Ang pagmonopolyo mo sa pinagkukunan ng tubig para kumita ng pera, alam ko ang lahat, oras na. Ang pahayag ay parang isang bomba. Namula ang mukha ni Aljasim. Anong sinasabi niyo? Kalahati ng kita sa tubig ay napupunta sa bulsa mo. Akala mo hindi ko alam. Kaya katakot na totoo ang tubig na ito. Dahil malapit nang matapos ang negosyo mo, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga Pilipinong ito, hindi nila kailangan ng pera. Gusto lang nila tayong tulungan. Tumingin si Elder Hassan kay Dr. Santos. Salamat. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Bumaliktad ang sitwasyon. Sinimulang kondenahin ng mga taga-nayon si Aljasim. Kaya pala! Niloloko niya tayo sa lahat ng panahong ito. Nagnenegosyo sa luha ng mga tao. Pinalaya si Aljasim at ang kanyang mga alipores. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa gobyerno. Hamad, pinapatawag ka ng ministro. Agad-agad. Pagdating ko sa opisina ng ministro, isang sorpresa ang nangyari. May isang espesyal na sugo mula sa emir. Ang emir ay lubos na interesado sa bagay na ito. Ang emir mismo, bukas, personal siyang darating dito. Isang nakagugulat na balita. Ang pinuno ng estado ay darating. Ipinaalam ko sa team na Pilipino, tatanggapin kayo sa pinakamarangal na paraan. Hating gabi na. Sinabi ko kay Dr. Santos ang tungkol sa pagdating ng emir. Isang malaking karangalan po. Hindi ka ba kinakabahan? Bakit naman? Ginagawa lang namin ang dapat gawin. Isang kahangahangang tao. Kinaumagahan, muling nagkaproblema. Ma'am Isa, may problema sa sistema. Nagmamadaling tumakbo si Marco. Anong nangyari? May nanabutahe sa kagamitan kagabi. Tiyak na gawa ito ng mga tauhan ni Aljasim. Malapit nang dumating ang emir. Anong gagawin natin? Maaayos ba? Kailangan ng oras. Pinakilos ng team na Pilipino ang lahat ng kanilang lakas.
Walang tigil na pagkukumpuni sa loob ng 4 na oras, saktong pagdating ng emir, kasama ang isang malaking delegasyon. Napakatindi ng tensyon. Ito ba ang team na Pilipino? Opo, kamahalan. Lumapit ang emir kay Dr. Santos. Narinig kong gumawa ka ng isang himala sa loob ng 48 oras. Hindi po, kamahalan. Sakto namang natapos ang pagkukumpuni. Biglang bumulwak. Nang malakas ang tubig. Isang perpektong sandali. Personal na uminom ng tubig ang emir. Napakahusay. Tunay na malinis. Pagkatapos ay kinamayan niya si Dr. Santos. Sa ngalan ng mamamayan ng Qatar, salamat sa iyong pagtulong. Isang karangalan po. Kamahalan. Mula ngayon, idineklara ng emir. Idineklara ko ang Pilipinas bilang strategic partner ng Qatar sa teknolohiya ng tubig. Isang makasaysayang sandali. Nang gabing iyon, may balitang naaresto si Al Jassim dahil sa pagsira ng ari-arian. Nanaig ang hustisya. Hamad! Tawag sa akin ni Dr. Santos. Bukas, magsisimula ang tunay na trabaho. Handa ka na bang baguhin ang buong Qatar? Siyempre. Sagot ko, puno ng pag-asa. Isang bagong panahon ang tunay na magsisimula. Pagkatapos ng pagbisita ng emir, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Nangako ang gobyerno ng buong suporta. Ginawang pilot area ang Al-Shamal at sinimulan ang isang malawakang proyekto ng pagpapalawak, ngunit pagkaraan lamang ng 1 linggo. Hinarap namin ang isang di inaasahang krisis. 3 ng madaling araw, isang emergency call ang tumunog. Ginoong Hamad, hindi maganda ito. Boses ito ni Marco, na puno ng takot. Anong nangyari? Nagkaaberya ang kagamitan. Biglang huminto ang pangunahing pump, parang tumigil ang puso ko. Kung ang pinakapuso ng sistema ay masira, maaaring ganap na matigil ang supply ng tubig. Pagdating ko sa site, mas malala pa ang sitwasyon. Huminto na ang pag-agos ng tubig. Nagkagulo ang mga taga-nayon. Agad na sinusuri ni Dr. Santos. Anong nangyari? May dayuhang bagay sa loob ng pump. Tila may sadyang naglagay. Nangyari na ang pinakamasamang sitwasyon. Anong gagawin natin? Kung hindi natin maaayos sa loob ng 36 oras, kailangan nating palitan ang buong sistema. Maaaring abutin iyon ng ilang buwan. 36 oras. Isa na namang laban sa oras. Anong kailangan ninyo? Mga spare parts. At nag-atubili si Dr. Santos. Tulong mula sa mga lokal, mga taong marunong sa makina. Ngunit ang mga taga-nayon ay puno ng desperasyon. Bigo na naman. Sa huli, hindi rin kinaya ng mga Pilipino. Siguro, sinumpa talaga ang lupaing ito. Tumakbo ako sa community hall ng nayon. Mga kababayan, hindi pa tapos ang lahat. Magtiwala tayo sa team na Pilipino. Maaari nilang ayusin ito sa loob ng 36 oras. Pero kailangan nila ang ating tulong. Ano namang magagawa natin? Biglang tumayo si Nura. Tutulong po ako! Hindi sumusuko si Ate Isa para sa atin. Hindi rin tayo pwedeng sumuko. Ang katapangan ng 10 taong gulang na bata ay nagpahiya sa mga matatanda. Tama, isang bata pa ang lumalaban. Bakit tayo susuko? Subukan natin ulit. Nagsimulang lumitaw ang mga voluntaryo. Ang team na Pilipino at ang mga taga-nayon ay nagsama-sama. May kumukuha ng parts, may nag-aabot ng gamit. Kahit magkaiba ang wika, iisa ang tibok ng kanilang mga puso. 12 oras ang lumipas, lumitaw ang unang pagsubok. Ma'am Isa, mas malala ang sira kaysa sa inaasahan. Hindi sapat ang mga spare parts. Anong gagawin natin? Nag-isip sandali si Dr. Santos at gumawa ng isang nakagugulat na desisyon. Gagawa tayo gamit ang mga lokal na materyales. Lokal na materyales? Pwede ba yon? Ang Qatar ay isa ring industrial na bansa. Tiyak na may magagamit tayo. Isang residente ang lumapit. Mayroon akong paggawaan ng bakal. Sabihin niyo lang ang kailangan. 13 taon na akong nag-aayos ng makina. Baka makatulong ako. Kamangha-mangha. Napakahusay ng mga tekniko ng Qatar.
Nakipagtulungan sila sa team na Pilipino at mabilis na nakagawa ng mga kinakailangang pyesa. 20 oras ang lumipas, may natuklasan si Dr. Santos. Ito na! Ito ang sanhi ng problema. Isang piraso ng metal ang lumitaw sa pinakailalim na bahagi ng pump. Malinaw na may sadyang naglagay nito. Ito ang huling hininga ng mga tauhan ni Aljasim. Pero nanalo na tayo. Kailangan na lang nating buuin muli. Sama-samang binuo muli ng lahat ang pump. 24 na oras ang lumipas. Subukan nating i-start ulit. Lumayo ang lahat. Binuksan ni Marco ang switch. Umugong ang makina. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga. 30 segundo, 1 minuto, 2 minuto. May tubig na! Umaagos na ang tubig. Bumulwak ang tubig na may mas malakas na pressure kaysa dati. Tagumpay! Naghiyawan ang lahat. Nag-iyakan. Nagtawanan. Ang pag-aayos na ito ay nagpalakas pa sa sistema. Tuwang-tuwang paliwanag ni Marco. Maaari na tayong makagawa ng mahigit 200,000 litro kada araw. Isang hindi kapanipaniwalang resulta. 30 oras ang lumipas, dumating ang delegasyon ng inspeksyon ng gobyerno. Malinaw ang ebidensya ng sabotahe. Kailangang mahuli ang may sala, ngunit mas mahalaga. Sabi ni Dr. Santos, pinatunayan nito na kung magtutulungan ang Pilipinas at Qatar, malalampasan natin ang anumang krisis. Tumango ang pinuno ng delegasyon. Tama. Ngayon, mas puspusan naming isusulong ang proyekto ng pagpapalawak sa buong bansa. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang pagdiriwang ang nayon. Nagawa natin! Mabuhay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Qatar! Nagsalita si Elder Hassan. Nang gabing iyon, ngayon, natutunan natin ang isa pang aral. Ang krisis ay lumilikha ng mas matibay na pagkakaisa. Kinabukasan, isang kamangha-manghang balita ang inihayag. Itatatag ng gobyerno ang isang Philippine-Qatar Joint Technology Research Institute dito mismo sa Al-Shamal. Nagbunyi ang buong nayon. Kung may research institute, magkakaroon ng trabaho. Babalik na ang mga kabataan, sinabi sa akin ni Dr. Santos. Hamad, gusto mo bang tanggapin ang posisyon bilang Deputy Director? Ako? Kailangan namin ng isang taong may karanasan sa field at maaaring maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Isang alok na parang panaginip. 1 linggo ang lumipas. Kailangang bumalik ni Dr. Santos sa Pilipinas. Sa airport, daan-daang tao ang naghatid. Babalik po kayo ha? Ang anak ko, tiyak na sa Pilipinas mag-aaral. Sa gitna ng pamamaalam, tumakbo si Nura. Ate, tanggapin niyo po ito. Isang sulat kamay at isang drawing. Ang drawing ay nagpapakita ng isang berdeng disyerto kung saan ang mga Pilipino at Qatari ay magkasamang nagtatayo. Salamat, Nura. Kailangan mong maging isang mahusay na siyentista. Opo. Gusto kong maging tulad ninyo habang pinapanood ang eroplanong lumilipad palayo. Naisip ko. Ang 36 oras na krisis ay nagpatatag sa amin. At ang tunay na himala ay nagsisimula pa lang pagkatapos maging stable ang sistema. Sa huling 12 oras ng ipinangakong 48 oras, gumawa ng isang kamangha-manghang bagay ang team ni Dr. Santos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na regalo. Ngumiti si Dr. Santos. Isang smart water management system, ang una, sa Qatar. Sinimulang ikabit ang mga karagdagang kagamitang dala ng team na Pilipino, mga solar panel, mga automatikong sensor, isang remote control system. Mula ngayon, maaari ninyong suriin ang estado ng tubig sa pamamagitan ng inyong smartphone. Ang artificial intelligence ang automatikong mamamahala, iyon ang sandali kung saan nilutas ng teknolohiya ng 21 siglo, ang isang otisanto, taong gulang na problema, 45 oras na ang lumipas. Kumpleto na ang sistema. Ngayon, subukan ninyong i-download ang app na ito. In-install ng mga taga-nayon ang app. Nakikita nila ang kalidad ng tubig, dami, at estado ng sistema sa real time.
Wow! Tubig ba talaga ito ng ating nayon? Gulat na hinawakan ni Nora ang screen. Nora, subukan mong pindutin ang button na ito, turo ni Dr. Santos. Pinindot ni Nora ang button. Nagsimulang gumana ang fountain sa plaza. Wow! Ako ang gumawa. Ito ang unang fountain ng nayon sa loob ng 5 taon. Naghiyawan ang mga bata sa paligid. 46 na oras na ang lumipas. Isa pang mas kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ito ay isang espesyal na regalo. Nagdala si Marco ng isang malaking kahon. Hydroponics kit. Kailangan lang ng tubig para makapagtanim ng gulay. Agrikultura sa disyerto. Isang bagay na hindi namin pinangarap. Kamatis, litsugas, pipino, lahat pwedeng itanim. Magdagdag lang ng kaunting nutrient solution sa tubig, maghasik ng buto, 2 linggo tutubo, 2 buwan aanihin. Nagliwanag ang mga mata ng mga taga-nayon. Makakakain na kami ng gulay, na kami mismo ang nagtanim, syempre. Mula ngayon, ang Qatar ay maaari na ring maging isang bansang agrikultural. 40 oras na ang lumipas. Inihanda ang huling kaganapan. Hawak ni Dr. Santos ang mikropono. Ngayon, sasaksihan natin ang isang makasaysayang sandali. Isang malaking screen ang umilaw, ipinapakita ang mapa ng Qatar. Gamit ang sistemang aming binuo, gagawa kami ng isang simulation. Nagsimulang lumitaw ang mga berdeng tuldok sa mapa. Bawat tuldok ay isang lugar na maaaring mabigyan ng tubig. 1 taon, 50 lokasyon, 3 taon. Napuno ng berde ang screen. Ang buong bansa ng Qatar ay magkakaroon ng malinis na tubig. Halos mapigil ko ang aking hininga. Ang inakala kong imposible ay nagkakatotoo sa harap ng aking mga mata. Bigla, may emergency call mula sa gobyerno. Hamad! Ang emir ay gustong mag-video call. Lumitaw ang emir sa malaking screen. Aking mga mamamayan at sa delegasyong teknikal mula sa Pilipinas, makinig kayo. 48 oras ang nakalipas. Nag-aalinlangan pa tayo. Ngunit ngayon, nasaksihan natin ang isang himala. Puno ng emosyon ang kanyang boses. Mula ngayon, nagpasya akong itatag ang Qatar-Philippines Joint Water Technology Research Institute at inaanyayahan ko si Dr. Isabel Santos bilang unang tagapayo. Nagulat si Dr. Santos. Kamahalan! Kailangan ka namin, Qatar. Pakiusap. Samahan mo kami. Sumigaw ang mga taga-nayon. Tanggapin niyo po. Manatili po kayo sa amin. Naluha si Dr. Santos at tumango. Isang karangalan po. 45 pisikos. Huling 15 minuto. Naghanda si Dr. Santos ng isang maliit na seremonya. Ilalagay natin ang bote ng tubig na ito sa isang time capsule. Sa bote ay nakasulat ang petsa ngayon. Sa loob ng 10 taon, bubuksan natin ito at titingnan kung gaano na tayo umunlad. Nagtaas ng kamay si Nora. May gusto rin po akong ilagay. Inilabas niya ang isang liham na isinulat niya para sa kanyang sarili sa hinaharap. Nangangakong magiging isang water scientist. Ang iba pang mga residente ay sunod-sunod na nagdala ng kanilang mga alaala. Eksaktong sa 48 oras, ibinaon nila ang time capsule. Sa loob ng 10 taon, ano na kaya ang itsura ng lugar na ito? Tanong ni Dr. Santos. Magiging mga berdeng sakahan at mga lawa, mga parke, sabi ng mga tao, pinag-uusapan ang mga pangarap na tila hindi na malayo. Nang gabing iyon, isang malaking pagdiriwang ang idinaos, isinabuhay ng Al Jazeera. Ang 48 oras na milagro, ang alamat na nilikha ng Pilipinas at Qatar. Naging sentro ng atensyon ng buong mundo. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit ang pinakamahalaga ay ang tiwala ng mga tao, sagot ni Dr. Santos sa isang panayam. Dahil nagtiwala sa amin ang mga taga-Qatar, nagtagumpay kami. Ano ang plano para sa hinaharap? Gagawin naming sentro ng teknolohiya ng tubig sa gitnang silangan ang Qatar. Tumingin si Dr. Santos kay Nora. At sasanayin namin ang susunod na henerasyon ng mga siyentista. Sila ang lilikha ng mga tunay na himala. Tumagal ang pagdiriwang hanggang madaling araw. Naghalo ang mga tradisyonal na sayaw ng Pilipinas at Qatar.
Ang karne ng tupa at dates ay inilagay sa iisang mesa. Nag-toast ang lahat gamit ang malinis na tubig isang luho. Sa loob ng 5 taon, kinaumagahan, isang kamangha-manghang tanawin ang lumitaw. Ma'am Isa, tingnan niyo po ito. Tuwang-tuwang tawag ni Marco. Ang maliliit na usbong ng halaman ay nagsimulang tumubo sa paligid ng fountain. Kung may tubig, may buhay na nagsisimula, naiiyak na sabi ni Dr. Santos. 1 linggo ang lumipas. Kailangang bumalik ng team na Pilipino. Sa airport, libu-libong tao ang naghatid. Huwag na po kayong umalis. Kailan po kayo babalik? Hawak ni Dr. Santos ang mikropono. Aalis kami, ngunit ang teknolohiya at pagkakaibigan ay mananatili. Tumingin siya kay Nora. Hindi magtatagal. Magkikita tayong muli sa Research Institute. Walang tigil na kumaway ang mga tao hanggang sa mawala ang eroplano. Salamat. Maraming salamat. Pagkatapos ng araw na iyon, ganap na nagbago ang Al-Shamal. 150,000 litro ng malinis na tubig ang dumadaloy araw-araw. Naitayo ang mga hydroponic farm, naglalaro ang mga bata sa tubig. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa puso ng mga tao. Natutunan nilang walang imposible. At ang kapangyarihan ng pagtutulungan ay totoo. Ang 41 oras na milagro ay naging isang walang hanggang pamana. 6 na buwan makalipas. 6 na buwan ang lumipas. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa pagtingin sa isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Ang Al-Shamal, mula sa aking bintana, ay hindi na isang tigang na disyerto. Berde ang nasa lahat ng dako. Ang tawanan ng mga bata ay walang tigil na umaalingaw-ngaw. Papa, may hydroponics practicum kami sa eskwela ngayon! Masayang tumakbo si Nora na may suot na backpack. Ang batang bumagsak dahil sa kakulangan ng tubig 6 na buwan na. Ang nakalipas ay ngayon ay malusog at masigla. Nagbago rin ang paaralan. Isang science laboratory na pinondohan ng gobyerno ng Pilipinas ang naitayo. Linggo-linggo, may mga klase mula sa mga gurong Pilipino sa pamamagitan ng video call. Ngayon, pag-aaralan natin ang water cycle. Simula ni Profesor Santos mula sa Maynila. Si Nora, nakaupo sa harap, ay may kumikinang na mga mata, nakikinig ng mabuti. Papunta sa gusali ng gobyerno. Nakikita ko ang mga kamangha-manghang pagbabago. Ang unang hydroponic farm ay malapit ng mag-ani ng unang produkto nito. Hamad, tingnan mo ito, ipinagmamalaki ni Harith. Ang may-ari ng farm, ang isang kamatis. Kamatis na itinanim sa disyerto. Kinagat ko ito. Matamis at makatas. Hindi ka panipaniwala, naluha si Harith. Sa gusali ng gobyerno, isang malaking pulong ang nagaganap. Sa ngayon, kumpleto na ang pag-install ng sistema sa 15 lugar. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang buong hilagang Qatar ay nakalaya na sa kakulangan ng tubig. Kumusta ang Philippine-Qatar Joint Research Institute? Sa susunod na linggo ang pagbubukas. Personal na darating si Dr. Santos. Isa pang magandang balita ang dumating. Ang Kuwait at Bahrain ay humiling na bumisita at matuto. Ang Qatar ay naging isang modelo. Parang panaginip, sa tanghalian, sa plaza ng Nayon, may isang bagong coffee shop na itinayo sa paligid ng fountain. Umiinom ng tsaa ang mga tao habang pinapanood ang fountain. Siguro ganito rin sa paraiso. Sabi ng isang matanda. Isang kaligayahan. Pagkatapos ng 80 taon, sa hapon, isang espesyal na bisita ang dumating. Si Ali Al Saud, isang kaibigan mula sa Saudi Arabia. Ako ang namamahala sa rehiyon ng Hail. Nandito kami para matutunan ang sikreto ng inyong tagumpay. Ngayon, nauuna na ang Qatar. Wala pa kaming smart system na iyan. Nakaramdam ako ng matinding pagmamalaki. Pumunta ako sa paaralan ni Nora. May isang presentasyon na may temang ang himala ng ating nayon. Umakyat si Nora sa entablado. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagkasakit ako dahil sa kakulangan ng tubig. Buong kumpiyansang nagpresenta ang bata. Hindi lang teknolohiya ang itinuro sa amin ng mga tito at tita mula sa Pilipinas, kundi pati na rin ang isang pusong hindi sumusuko.
Sa pagtatapos ng presentasyon, bumati si Nura sa Filipino. Salamat po. Mahal ko po ang Pilipinas. Kahit hindi perpekto ang tono, naramdaman ko ang kanyang katapatan. Pag-uwi, naghanda ang asawa ko ng isang espesyal na hapunan. Anibersaryo pala namin. Dati, dahil sa pag-aalala sa tubig, nakakalimutan na namin ang maliliit na anibersaryo sa buhay. Ipinakita ng asawa ko ang isang maliit na paso na may namumulaklak na bulaklak, ang unang bulaklak na itinanim sa ating bahay. Ang bulaklak ng 80 taon. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad ang buong pamilya sa tabi ng bagong gawang artipisyal na ilog. Papa, pwede po bang lumangoy dito? Hindi pa. Pero malapit nang magkaroon ng tunay na swimming pool, biglang tumunog ang telepono. Si Dr. Santos. Hamad, kumusta? Darating ako sa susunod na linggo. Ngunit may isang espesyal na balita. Nag-apply si Nura sa Science Summer Camp sa Pilipinas at napili siya. Nagulat ako. Mag-aaral si Nura ng agham sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Lahat ng gastos ay sagot na. Nagtatalon si Nura sa tuwa. Talaga po? Makakapunta ako sa Pilipinas? Makikita ko po si Ate Isa? Nang gabing iyon, bago matulog, sinabi ni Nora, Papa, may pangarap na po ako. Mag-aaral ako sa Pilipinas. Maging pinakamahusay na water scientist sa buong mundo. Pagkatapos, tutulungan ko ang mga bansang kulang sa tubig tulad ng sa Africa, isang malaking pangarap mula sa isang 10 taong gulang na bata. Tiyak na magagawa mo yan, anak. Naniniwala ako sa'yo. Tumingin ako sa bintana. Ang langit ay puno ng mga bituin. Ang langit na dati kong tinitingnan ng may galit ay ngayon ay puno ng pag-asa. Binuksan ko ang aking telepono. Tiningnan ang mga litrato 6 na buwan na ang nakalipas. Ang tigang na lupa, ang mga bitak-bitak na labi, ang mga mukhang walang pag-asa. Ikinumpara ko ito sa kasalukuyan. Ang mga berdeng bukirin, ang mga ngiti, ang umaagos na tubig. Totoo ang mga himala, bulong ko. Tumunog ang alarm clock. Bukas, kailangan kong maghanda para sa pulong tungkol sa plano ng pagpapalawak sa timog na rehiyon ng Qatar. Oras na para ibahagi ang aming natutunan sa ibang mga rehiyon. Bago matulog, tumingin ako sa labas ng bintana sa huling pagkakataon. Ang fountain ay tumataas sa langit. Ang mga patak ng tubig ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, kasing liwanag ng mga bituin. Isang imahe na 6 na buwan na ang nakalipas ay hindi ko maisip. At ito ay simula pa lamang. Ang tunay na himala ay ngayon pa lang magsisimula. 3 taon. Makalipas, 3 taon ang lumipas. Ako na ang Undersecretary ng Ministry of Water Resources ng Qatar. Mula sa aking bintana, nakikita ko ang isang ganap na nagbagong Doha. Undersecretary, narito na po si Miss Nora. Bumukas ang pinto at isang matikas na Nora ang pumasok. Ang 3 taong gulang na batang babae ay kararating lang mula sa isang exchange program sa Philippine Science High School. Hello po, Tito Undersecretary. Mapaglarong sabi ni Nora. Kumusta ang Pilipinas? Napakahusay po. Tingnan niyo po ang aking award. Ipinakita ni Nora ang unang pwesto sa National Youth Science and Technology Fair para sa teknolohiya ng water filtration. Namangha po ang mga hurado na isang high school student ang nakaisip ng ideyang ito. Ipinagmamalaki kita. At ito po, isang sulat ng rekomendasyon mula sa paaralan. Gusto ko pong ipagpatuloy ang aking high school doon. Inirekomenda na rin po ako ni Professor Santos. Si Dr. Isabel Santos ay ngayon na ang director ng Philippine-Qatar Joint Research Institute, palaging naglalakbay sa pagitan ng 2 bansa. Nang hapong iyon, isang espesyal na kaganapan ang naganap, ang 3 anibersaryo ng Qatar Water Technology Innovation. Puno ang hall ng mga delegado mula sa mga bansa sa gitnang silangan. Mga ginoo at ginang, sabi ng host. 3 taon na ang nakalipas. Isang pangarap na inakalang imposible ay naging katotohanan. Sa malaking screen, ipinakita ang mga imahe ng pagbabago.
Ang Qatar ay nakamit na ngayon ang 100% water supply rate sa buong bansa. 500 hydroponic farms ang gumagana. 50,000 trabahong may kinalaman sa tubig ang nalikha. Bawat numero ay isang himala. Umakyat sa entablado si Dr. Santos bilang espesyal na panauhin. Naaalala niyo pa ba? 3 taon na ang nakalipas ang nakatutuwang 48 oras na hamon. Ngunit nagawa natin, iyon ay isang tagumpay ng teknolohiya at tiwala. Bigla, isang sorpresang anunsyo ang ginawa. Nagpasya ang gobyerno ng Qatar na magbigay ng libreng teknolohiya ng tubig sa 10 bansa sa Afrika. Umugong ang palakpakan. Umakyat ako sa entablado. Oras na para ibahagi natin ang tulong na ating natanggap, tulad ng ginawa ng Pilipinas para sa atin. At may isa pang espesyal na balita, dagdag ni Dr. Santos. Ang International Water Technology Academy na itinatag ng Pilipinas at Qatar ay magbubukas sa susunod na taon. Ang mga kabataan mula sa buong mundo ay maaaring mag-aral dito. Nagliwanag ang mga mata ni Nora. Ang hinaharap na kanyang pinapangarap ay nagkakatotoo. Pagkatapos ng kaganapan, nakipagkita ako sa mga dating kaibigan. Si Harith, na ngayon ay nagpapatakbo ng isang chain ng 50 farms na nag-export sa buong gitnang silangan at Asya. Lahat ito ay dahil sa tubig. At dahil sa Pilipinas. Gabi na nang bumalik ako sa Al-Shamal. Ngayon, nagbaon kami ng isang bagong time capsule para sa mga siyentista sa hinaharap. Inilagay ni Nora ang kanyang research notebook. Puno ng mga ideya para sa teknolohiya ng tubig sa hinaharap. Sa loob ng 20 taon, tingnan natin kung natupad ko na ang pangarap na ito. Ang ibang mga bata ay naglagay din ng kanilang mga pangarap. Water robot engineer, desert greening specialist. Habang ibinabaon ang time capsule, si Elder Hassan, ngayon ay 98 taong gulang na ngunit malakas pa rin, ay nagsalita. Halos 100 taon na akong nabuhay. Ang natutunan ko ay ang tubig ay buhay. At ang pagkakaibigan ay walang hanggan, tulad ng pagkakaibigang ipinakita ng Pilipinas at Qatar. Habang pauwi, nagtanong si Nora, "Tito, talaga po bang makakapag-aral ako sa Pilipinas?" "Siyempre, susuportahan ko ang iyong pangarap ng buong puso. Gusto kong maging tulad ni Professor Santos. Isang siyentista na lumulutas ng mga problema sa tubig sa buong mundo. Tiyak na magagawa mo yan." Nagsimula ka na. Dumaan kami malapit sa airport. Nakita ko ang isang bagong karatula. Qatar-Philippines Friendship Bridge. Pag-uwi, naghihintay ang asawa ko. Napanood ko ang balita. Ipinagmamalaki kita. Ngunit ito ay simula pa lamang. Bago matulog, tumingin ako sa bintana. Ang lugar kung saan unang bumulwak ang fountain 3 taon na. Ang nakalipas ay isa na ngayong maliit na parke na pinangalanang Miracle Park. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Dr. Santos. "Bukas, darating ang team mula sa Kenya. Oras na para ibahagi natin sa kanila ang himalang ating natanggap." Nag-reply ako. "Handa na. Sabay nating likhain ang mga bagong himala." Ang 48 oras na hamon ay naging bunga ng 3 taon. At ngayon, ito ay nagiging isang walang hanggang pamana na kumakalat sa malayo. Ang himala ng tubig na nilikha ng Pilipinas at Qatar ay hindi ang katapusan kundi isang bagong simula. Isang pagkakaibigang malinis at walang hanggan, tulad ng mismong tubig na kanilang natagpuan.